Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting imo nakalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa tibok kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ning atong panahon sa Divine Service. Sa pagsugod, magapo kita. Gamahan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa sinulat sa mga manalagna. Nga nakatabang kini pagpangandam sa among kaugalingon. Kaya di ay doon ay mga panghitabo sa unang panahon nga maaplikar gihapon sa umabot nga kapanahonan. O Diyos, ihatag ka na mo ang pagsabot ni ining mga pulong. O wala ang Espiritu, danagi ang among mga nauna. Aron sayo na mong masabtan ang sinulat ni manalang na Daniel. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluwas. Amen. Mga kaigsunan, ayaw mong kalimot. Nagasaulog kita sa ika-12 katuig sa atong Anis Media Ministry. Mahinaot ko na ang among awag kaninyo sa pagpaluyo sa atong proyekto alang sa atong kamera, matandog inyong mga kasing-kasing. Aron nga, masayon ang atong production dire sa atong studio. Magapadayon kita iso sa series na to. Daniel, Wisdom to the Wise. A very scholarly nga libro nga isulat ni Dr. Savko Stefanovich nga akong professor sa Old Testament sa seminary. Akong gisimplify. O karon igso naagihapon ta, naapaghapon ta sa Daniel chapter 8. Sa ako nang gikong kaninyo, nagkinala o makuting nga pagto ng Daniel chapter 7, 8, and 9. Mao ni ang makuting nga pagtuon gyud. Mao nga atong pailuban, naapata sa Daniel chapter 8. Ang atong topic karon, Prince of Hosts and the Daily Sacrifice. Open, close, parenthesis, supply. Ako ra nang explain. So nga itong pag-isgutan karon mao, kinsa maning prinsipe sa mga panon. O unsa man kining daily nga gibutangan og laing word nga sacrifice, supplied. Mao ni ang suhito nga atong pagaton. Please paminawan ninyo nig maayo. Mori na ta sa gamay nga sungay. Daniel 8 sila gingon, he magnified. Ang gamay nga sungay ha? Ang gamay nga sungay nagpadako siyang kaugalingon. Bisan pa ngadto sa prinsipe sa mga panon. O pinaagi kaniya ang daily. Dayon ay talik siyang sacrifice kay supplied na siya gikuha. O ang dapit sa sanktuaryo nagunog. So niya ay igsoon ang gamay nga sungay nga nakigkompetensya sa Prince of Hosts. O ganiyang gibuhat ang daily nga gitawag og sacrifice gikuha pod. Muna mga kaigsoon. So nagpadako siya siyang kagalingon nga gusto siya makikompetensya sa Prince of Hosts. Ug ato nang nabaluan ng Prince of Hosts sa miagi natong pagtuon, wala layon mao si Ginoong Hesus. Mao na ang atong tunan, ha? Okay. So ato pag yung ipalapad ipadako. Kinsa maning Prince of Hosts nga gamay nga sungay nakigkompetensya man. O kining gamay nga sungay o mong kalimot, mao ni ang Apostate Church.
the church in Rome. Kiniigsoon ang Prince of Hosts, maura ni siya ang personal being nga nagkatagbo dito sa Jericho panahon ni Joshua. Nga gitawag siya og commander or prince of the army of the Lord. Doon ay nagpakita igsoon katingalahan nga personalidad. Nakigtagbo kang Joshua dito sa Jericho. Sa wala pa magunob ang paril. Og siya giila nga commander or prince of the army of the Lord. Ato ning basahon igsoon. Kay sumala sa mong sinulat sa Daniel, ang pulong prince gikan sa Hebranong pulong sar. Nga kiniigsoon kanunay gidescribe kang Michael. Sumala sa chapter 10 verses 13, 21, chapter 12 verse 1. Michael, Prince of Hosts. Sa Talmud, libro sa mga Hudyo, si Michael, mga kaigsunan, usa ka personal being nga nagalagad sa presensya sa Dios didto sa templo sa langit. So nilatay na igsoon, ang Prince of Hosts, giila nga mao si Michael. Ug unya sumala sa libro sa mga Hudyo nga Talmud, si Michael, mga kaigsunan, is the very person nga nag-assist dito sa templo sa langit. Busa, mga kaigsunan, kining Prince of Hosts, doon ay kalihukan sa serbisyo sa sanktuaryo. Nga mao'y gihilabtan sa gamay nga sungay. Kanagingon ang Hebreanon 8:1-2, mga kaigsunan, nga si Ginusos labaw nga saserdote, nga nagserbisyo dito sa sanktuaryo, dili binuhat sa tao, apan dito sa langit. Kinigsoon mo ebidensya nga ang Biblia, naghatag ka na itong konklusyon, nga ang Prince of Hosts sa Daniel 8, mo ang leader sa mga sundalo sa Diyos, nga nakikaway batok ni adtong nagpakaruning nun sa trono sa Dios nga maong yawa. Makumparar nato, mga kaigsunan, nga kining Prince of Hosts mo si Michael, o kini gipadako gipanapad sa Daniel 10:13 o 21, Daniel 12 versikulo 1, nga mga kaigsunan, si Michael mo'y Prince, Defender, and High Priest sa mga katawan sa Diyos. Busa sa laktod nga pagkasulti, ang Prince of Hosts is Jesus Christ. Nga dunay bulaton sa sanktuaryo sa langit nga gihilabtan sa gamay nga sungay. Mao na igsoon. So karon mo adto ta, kay mo man gihilabtan igsoon sa gamay nga sungay. The daily sacrifice was taken by Him. Ako nang gipula ka ng bay tungod kay na ay problema na nga pagka-translate. O ako kay talik sa pulong sacrifice, mga kaigsunan, tungod kay sa original nga language sa Bible nga Hebrew, walay sacrifice. Daily lang ang tuwa dito. So kung atong i-apply ang prinsipyo sa syntax nga gitawag near antecedent o ang contextual translation, ang translation ini mao, the daily sacrifice supplied ang sacrifice, was taken from Him. It was not taken by Him, but it was taken from Him. Ay kalimot, ang daily nga gitawag sa Bible nga sacrifice mo'y gikuha. So it was taken from Him.
Muna mga kaigsunan. So karon balik ta sa teksto sa bersikulo 11. Nagpadako siya sa kagalingon ang gamay nga sungay. Bisan pangadto sa prinsipi sa mga panon. And by him the daily sacrifice was taken away, and the praise of his sanctuary was cast. Atong tan-awon kanang bay mga kaigsunan. Okay. He magnified himself to the Prince of Hosts, and by him the daily sacrifice was taken away. Verse 11. I-apply nato ang gitawag near antecedent. Nagyan naman na nato. Niya, atong i-apply mga kaigsunan ang near antecedent sa him. Kana ba nga him? Pronoun man na siya. Kinsa man kanang him diha. Ang Prince of the Host, kanang si him, siya ba ang Prince of the Host? Or, siya ba ang he nga mao ang gamay nga sungay? So kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang near antecedent sa him, dili ang he nga mao ang gamay nga sungay. Layo ra siya. Ang duol sa pronoun nga him, mong Prince of the Host, mao si Jesus. Siya mo'y gikuhaan, dili siya mo'y nagkuha. Kay kung bay mo'y butang diha, nan siya mo'y nagkuha sa daily. Apan siya mo'y gikuhaan. Busay soon, dili ang near antecedent ang he nga gamay nga sungay. Tungod kay near antecedent ang Prince of the Host man, nan igsoon ang preposition nga by sa Hebrew igsoon, ang by ug from parehara ang paghubad gikan sa Hebrew nga preposition me, imay. So mahubad na siya either by or from according to the context. O ang context sa maong atong gibasa mga kaigsunan, mao nga near antecedent ang Prince of the Host, dili kanang gamay nga sungay nga he, therefore kanang by mga kaigsunan ang insakto gyud ana nga paghubad sa preposition nga Hebrew mga kaigsunan is from. So muna na yung atong pagbasa mga kaigsunan. Yea, he magnified himself even to the Prince of the Host, and from him. Kinsa man ang him? Prince of the Host. Sige Jesus. The daily was taken. The daily was taken. Busa ka na nga teksto, ang emphasis igsoon. Mao, nga dili kung kinsay nagkuha sa daily. Kung dili, disagikan ang daily nga gikuha. So it is not by, ang emphasis igsoon, dili kinsa ang nagkuha, apan ang emphasis igsoon kay from man ang atong ibutang procession kinsay gikuhaan. Akong balikon ha? Tungod kay ang near antecedent sa iyang him, mga kaigsunan, balik ka. Tungod kay ang near antecedent sa him, mauman si Jesus ang Prince of Hosts, nan ang preposition mga kaigsunan, kay siya may gikuhaan ang preposition dili by, kay kung by siya ay nagkuha. Ang emphasis ni ini mga kaigsunan kay near antecedent sa him ang Prince of Hosts man, mao nga from him kay siya mo'y gikuhaan sa dili mga kaigsunan. I hope nga inyo akong nasabtan mga kaigsunan. So kanang nga teksto from him or by him, ang emphasis, dili kinsay nagkuha, kung dili kinsay gikuhaan. O walalayang gikuhaan, mo ang Prince of the Host.
O ang gikuha sa Prince of the Host mong daily. Gikuha ito. Daily. Unsa man ang bulaton ni Ginosus didto sa sanctuary sa langit nga gitawag daily. Daily mediatorial work of the Prince of Hosts in the heavenly sanctuary. Sa Hebrews 9:11 ang gayon dinhi, og si Ginosus nagapakita nga siya maoy labang saserdote sa hingpit nga sanktuaryo nga dili binuhat sa tao. So ang Prince of Hosts kamo si Ginosus, ang iyang bulaton nga daily mediatorial work inadlaw-adlaw nga pagpataliwan ang Ginosus mao ni gihilabtan sa gamay nga sungay nga mao ang simbahan sa Roma, mga kaigsoon. Busa si Ginosus misulod sa balaan nga dapit. Tungod kay dugo sa karnero o baka, dili makahinlo gawa sa iyang kaugalingong dugo. Kay kaugalingong dugo ni Ginosus dito sa Kalbaryo sa cross, mo'y naghatag ka na itong siguridad sa eternidad nga katubsanan. So, John, karon mao na ni ang nagsubay sa syntax, near antecedent, context, inguna ni ang verse 11. And it became great, even as great as the Prince of the Host. And the regular burnt offering, nagapoy offering igsoon burnt, was taken from him, and the place of his sanctuary was overthrown. So igsoon ang gamay nga sungay. Gusto makikompetensya sa prinsipe sa mga panahon nga mao si Ginosus. Giun sa maneg pakikompetensya nga ni araman sa yuta kini nga simbahan. Ang bulaton ni Ginosus sa iyang pagpataliwala didto sa sanctuaryo sa langit, mao'y gikuha niining simbahan sa Roma nga mong gamay nga sungay bulaton sa sanctuaryo. Morita sa daily. Igsoon akong balikon. Kanang daily sacrifice, ang Hebrew nga Bible, daily ra ang nasulat, walay sacrifice. Wala. Kay nasulat sa Hebrew, ang gikuha is hatamid. Mao nang naay daily. Ang pulong sacrifice wala na sa Hebrew Bible. Mo nang naay ko supplied. Gibutang sa translator, mo nang italics ang pagkasulat. Kay kung pananglit, ang buti pasabot ni Daniel, daily sacrifice, nan ang Hebrew nga words, ulat hatamid. Ulat hatamid. Pero kay ang Bible nga Hebrew igsoon, hatamid raman. Hatamid. Daily raman. Nagpasabot nga ang Biblia igsoon nga Hebrew, ang gikuha sa gamay nga sungay is the daily. Mao nang atong gisulbad usa ng daily. Ako malikon, kay kung pananglit ang buti pasabot, ang halad nga sinunog nga daily sacrifice, mo'y gipakgang sa gamay nga sungay nan ang Hebrew Bible. Ang gikuha sa gamay nga sungay is ulat hatamid. Pero kang Bible sa Hebrew, hatamid man, nan ang gilabtan sa gamay nga sungay. Ang bulahaton ni Kristo nga Prince of Hosts, nga mong daily. Diyo sa maghibalo po nato, Pastor, nga daily mediatorial work, tanawa, connected sa sanctuary services. Konektado ang mong teksto sa sanctuary services. Giyon sa man pagkuha, karon. Giyon sa man pagkuha, ang daily mediatorial work of Jesus Christ, giyon sa magkuha.
nga tuwa raman si Kristo sa langit. Giyo sa magkuha ng gamay nga sungay na araman sa Roma. Giyo sa magkuha ato sulbaron. Hinumduman nato igsoon. Ang sanktuaryo sa yuta, kopya sa sanktuaryo sa langit. Dunay sanktuaryo sa langit ato nang nabasa. Dili kamot sa tao ang nagbuhat, ang Diyos. So pagsaka ni Jesus sa langit, nitong tuig 31, paingon sa tuig 1844, ang gibuhat ni Jesus mo ang gitawag intercession, ang iyang pagpataliwala. O from 1844 onward, ang gibuhat ni Jesus mao ang Day of Atonement or cleansing of the sanctuary or pre-advent judgment nga atong gitawag og investigative judgment. Aniya, sa yuta igsoon, kanang sa ubos, sa sanktuaryo sa yuta, kanang puti diha, unya na yelo. Ang serbisyo diha sa balaan nga dapit, daily offering. Daily. Adlaw-adlaw, naghalad. Og ang saserdote, nagaserbisyo. Og tungod kang serbisyo diri sa yuta ug ang sanktuaryo, na may equivalent sa langit, nan mga kaigsuonan, ang daily services diri sa sanktuaryo sa yuta nga mong adlaw-adlaw nga paghalad sa taong makasasala, mga kaigsuonan, mauni ang gibuhat ni Jesus dito sa langit nun nga sanktuaryo. Pagsaka niya sa langit, paingo sa 1844, nagbuhat siya og intercession, mga kaigsuonan. Og ang iyang gibuhat, mo ka nang gitawag first phase of priestly ministry. Unang ang nga ministeryo ni Jesus sa pagka-saserdote. Iyan ang gibuhat. Sa gibuhat sa langit nun nga sanktuaryo. O ang iyang gibuhat igsoon from 31 AD to 1844 is katumbas sa sanktuaryo sa yuta nga adlaw-adlaw nga sinunog. Muadto ta sa labing balaan nga dapit, mga kaigsuonan. Okay? Arita sa labing balaan nga dapit sa sanktuaryo sa yuta. Unsa man pod ang equivalent niya na. Ang labing balaan nga dapit igsoon, nga kausara magserbisyo sa katuig, labaw sa saserdote mo'y magabuhat diya, mo na ang gitawag second priestly ministry of Jesus. Ikaduhang ang sa saserdote nga pagministeryo ni Jesus from 1844 onward. Unsa man ang iyang gibuhat? Second priestly ministry, equivalent sa yuta nga gitawag Day of Atonement. Igsoon, kanang gibuhat ni Jesus, intercession o cleansing of the sanctuary, mo na'y nakikumpetensya ang gamay nga sungay sa bulaton. Pero pastor, giyon sa mapagkompetensya na araman siya sa Roma, paminaw ito. Paminaw ginit mayo. Kay ang little horn, iyang giusop, kanang usurpation igsoon, dili mo katungdanan, pero ikaw, may nangatungdanan. Gikuha sa gamay nga sungay ang pagkasaserdote sa Diyos dito sa langit. How? Ang gamay nga sungay nga atong nahibalawan sa miagi nga pagtuon, nagikan sa north, o nahimong hilabayan kadako, iyang giusurp ang bulaton ni Giniso sa langit nun nga sanktuaryo. Unsa man ang bulaton ni Giniso sa sanktuaryo sa langit, mediator, siya tigpataliwala. O walalayan igsoon kining gamay nga sungay sa atong pagtuon sa miagi. Mao ang Roma. Mao ang Apostolic Church.
Mao ang papal Rome, mga kaigsunan. Usurp ang bulaton ni Hesus as a mediator. Pastor, giun sa man. So, ato na yung contextual, historical, geographical, gikan sa north, syntax, gender, ato na yung nga gamay nga sungay mo nang hilabot sa daily atoning ministry of Jesus in the heavenly sanctuary. Kini mo gilabtan. Daily atoning ministry of Jesus in the heavenly sanctuary. Muni ang giusurp. Gikuha ni nga katungdanan. Nakikumpetensya ang papasi, mga kaigsoon. Tanawa ra igsoon ang bulato na ginisor sa sanctuary sa langit. Unang Juan 2:21. Mga anak ko, ako nagsulat kaninyo. Aron di kamo makasala. Apang kung makasala, magayod kamo, aduna kamoy advocate, aduna kamoy tigpataliwala, aduna mo atubang kaninyo sa inyong amahan, nga mao si Ginusos nga matarong. Jesus Christ is the mediator. He is the advocate. The only zone nga mo'y matubang sa amahan alang sa atong mga sala. Karon igsoon ato ang tubagon. Giun sa man pag-usurp. Giun sa man igsoon pagkikompetensya. Ang mediatorial atoning work of Jesus Christ sa sanktuaryo. Ani igsoon nagkutlo ko sa doktrina ni ining maong simbahan sa Roma. Gitawag kinog Roman Catholic Sacrament of Penance. Sumala sa mga doktrina sa Sacrament of Penance, nagingon, quote, in Catholic doctrine, both the Pope and the priest, as ministers of the Sacrament of Penance, also known as confession, have authority to forgive sins. The Pope, as the head of the Church, has the fullness of this power, while priests are delegated by this authority by the Church. Igsoon dili nato. Nagkutlo ra kita. Nga doktrina nga simbahan nga gitawag og Sacrament of Penance or Sacrament of Confession. Mao nga ang Papa sa Roma adunay otoridad sa pagpasaylo sa sala. Og ang iyang mga pare gidiligar usab sa mong simbahan nga pwede po sila makapasaylo. Igsoon kana nga buluhaton. Buluhaton na Ginusos didto sa sanktuaryo sa langit. Kaysa sanktuaryo sa langit siya mo'y nagkagatubang ato sa amahan. Nga atong mga sala gipasaylo. Mao ni igsoon gamay nga sungay nga iyang gihilabtan. Bisan pa ang prinsipi sa mga panon nga mas Ginusos. Og ang daily atoning ministry of Jesus Christ. Gihilabtan ining maong simbahan. Pinagis pag-angkon nga siya usab makapasaylo sa sala. Mao ni ang paghilabot sa gamay nga sungay. Tungod manggudigsoon kay matud pa nila, makapasaylo ang ilang leader sa simbahan tungod kay nagingon si Jesus Matthew 16:19, Pedro, ibabaw rin ba to ako pagatukuro ng akong iglesia? O ako ihatag kanimo ang yawi sa ginara sa langit. Unsay imong bugkuson sa yuta, bugkuson sa langit. Unsay imong pagabuhian sa yuta, pagabuhian sa langit. Mao na igsoon ang ilang interpretation. Noon sa'y pasaluon sa leader sa ilang simbahan. Gipasaylo sa langit. O sa'y dili pasaluon sa leader sa ilang simbahan, wapo na pasaylo sa langit. Igsoon. That is a wrong interpretation. Why? Ang pagbugkos o ang pagbadbad, nag-refer kini sa otoridad sa simbahan. Sa simbahan. Ang simbahan mo'y gihatag ang otoridad sa pagdesisyon unsa nga doktrina ang itudlo sa mga tao. Sa pagdisiplina kung naay nakalapas sa estandarte sa iglesia o sa pag-aplikar sa pulong sa Dios sa kinabuhi sa tao. Igsoon dili otoridad sa pagpasaylo sa sala
otoridad sa pagdisiplina. Mauna kita'y disciplinary action. Authority ka na nagihatag sa atong Diyos. Unsay gidisiplina sa iglesia, gidisiplina sa langit. Unsay gipasaylo sa iglesia sa binuhatan, gipasaylo sa dito mga kaigsoon ay mga binuhatan. Igsoon dili ang sala. Dili sala mga kaigsoon. Tanaw ra. Asa man nato isugid ang atong mga sala. Pagkaklaro. Unang Juan 1:9. Kung atong isugid ang atong mga sala, siya, kinsa man siya? Si Jesus. Siya matinumanon o matarong sa pagpasaylo sa atong mga sala o sa paghinlo gikan sa dili nato pagkamatarong. Asa ta magsugid? Kang Ginoong Igsoon. Unang Juan 1:9. Didto ra gyud ta ni Jesus magsugid sa atong mga sala. Di na nato ihapit diri. Wala na sila gidiligar, walay simbahan nga gidiligar sa pagpasaylo sa sala. Ang gidiligar sa iglesia mao nga modisiplina kung dunay nakalapas sa estandarte sa simbahan. Busa kining gamay nga sungay. Mong Roman Apostolic Church. Pinaagi sa doktrina sa Sacrament of Penance nga makapasaylo sa sala ang ilang leader o ang iyang mga kaubanan sa simbahan. Kinigson, mo ni ang nag-usurp sa bulato ng Jesus nga mong gitawag daily mediatorial work of Jesus Christ. Busa, balik ta sa versikulo 11. O ang gamay nga sungay nagpadako siyang kaugalingon. Bisan pa mangadto ni Jesus nga prinsipe sa mga panon. Kay gikan kaniya, gikan ni Jesus. Ang daily, gikuha ug unya gigunob ang sanktuaryo. Busa katong gikuha nga dili, related sa sanktuaryo igsoon. Mao na bulato ni Jesus dito sa langit, mga kaigsunan. The daily mediatorial work of the Prince of Hosts was taken from Jesus Christ. Kinsa may nagkuha? The little horn. O kinsa ang little horn? Papasi. Iyang usurp ang pagpasaylo sa lastao. Walay laing simbahan igsoon nga gamanan nining kalibutan. Wala. I'm very sorry to tell you. Dili kita mo'y gamanan nining simbahan, ning yuta. Sa kalabutanon nga sinultian. Dili. Pero unsa may katarungan nganong si Jesus, mianhi man nagpakatao. Ang atong tubag, Kalbaryo sa cross. Pero na igsoon, one. Nanaog siya, aron makaambit sa unod sa tao, kaysa diya makaambit siya sa unod sa tao, mahimo siyang maluluyon nga labaw sa sacerdote. Dili siya mahimong labaw nga sacerdote hangtod dili siya makiguban sa mga kalisod sa mga katawhan. Og siya mo'y bayad sa mga sala sa mga katawhan. Hebrews 2:17. Ikaduha, nganong mianis kung Jesus? Kay aron siya makiglambigit sa mga katawhan, sa mga problema sa mga katawhan, o kung siya musimpathize sa atong mga kaluyahon. Ikatulo, aron kita makadirikta pagduol sa trono sa grasya. Kay kaniadto mga kaigsunan, balik ta sa daang tugon. Walay ordinaryo nga tao nga makasulod sa templo sa Dios. Wala. Sacerdote ra gayon. Walay makasulod sa labing balaan nga dapit labaw sacerdote ra gayon. Apan sa diha nga si Jesus namatay sa Kalbaryo sa cross. O gaymo siyang labawng sacerdote sa langit. Kita igsoon matagos sa kanato, doon na nakitay katungod sa pagduol diretso ngadto sa trono sa grasya nga di na mohapit og tao mga kaigsunan.
Wala na. Kaya yung Hebrews 20, kay kini mo yung mga bago buhi nga pamagi. Ngayang giablihan ang kurtina. Pinagi siyang unod. Unsa man ang kurtina? Kurtina sa sanktuaryo. Wala'y makasulod sa labing balaan nga dapit kay naay kurtina. Ang makasulod labang sa sacerdote. Kausasos katuig sa di ubaton men. Kay kanang kurtina mga kaigso nagsimbolo ka na sa unod sa tao. Tuod sa sala, dili kita makaduol sa trono sa grasya nga naa diha ang maunga napulo ka sugo gitakluban igsoon ug naay nagbantay diha nga mga cherubim. Parigsoon sa nga namatay si Ginosos. Unsa man itabo? Mateo 27:51. Dayog kabugtos kinabuhi ng Isus sa Kalbaryo sa cross. Nagisi ang kurtina sa sanktuaryo. Gikan sa taas paingon sa ubos. Unsa may simbolo na. Ang simbolo duha. Hunong na ang paghalad sa mga mananap. Kay si Isus mo'y halad nga katapusan. Ikaduhang nga kahulugan. Pagkagisi sa kurtina, wala na'y nag-ali. Wala na'y barrier. Kitang tanan, duna na'y gitawag mga kaigsonan, free access to the throne of God. Mawawa na ta magkinahanglan og mediator diri sa yuta. Kanang kamo musumbong mo sa inyong mga problema namo. Dili man aron mo mapasaylo sa sala. Dili. Nisumbong mo number 1, makahungaw ang inyong kagulanan. Number 2, magkapaminaw mong tambag. Apan di mo sige lang, mag-amputa nga, mapasaylo ka. No. Di mi makadeklar, sige na, ako na bahala, nagipasaylo na ito mo. No. Ikson, sa diha nga si Ginosus na matay og misaka sa langit. Ang pagkagisi stabil. Simbolo nga nahunong ng halad nga sinunog kay si Kristo may katapusang halad. Simbolo nga matago sa kadato doon na tayo free access sa trono sa grasya. Wa na nag-ili. Wa na kurtina. Panigsoon. Ang priestly ministry ni Jesus sa dito sa langit mga kaigsunan. Muna ang ginatawag na ikaw ug ako. Doon na free access. Libre na ta makadool sa trono sa Ginoo pinagi ng Hesus. Alang sa kapaselo, ang sasal, ayaw nagihapit sa mga leader niyo simbahan. Angkon na makapasaylo. O saan pagpasaylo nga utro ng ang makapasaylo sa atong sala, kanang walay sala. Mao si Ginosus may anis kalibutan. Nagingon ng record, wala siya makasala. Mao nga siya makapasaylo. Ibili ni mo diri sa leader simbahan, o saan niya pagpasaylo? Nga magkasala man pud siya. Busa mga kaigsunan, ang pagpanghilabot na ining gamay nga sungay nga mong papado nga Roma. Iyang gidivert. Iyang gidivert ikson. Naghimo siya dito. Ay, sa mo dito lakton, agi mo sa amo. Mo hinungdan. Natanawa ikson, sa may gipadako nila. Mas dako si Mama Mary kay kang Ginosus. Mama Mary, please pray for us. Unya ilang pagyunganan nga si Mama Mary, mediatrix. Feminine sa mediator. Where can you find that in the Bible? Mao ni ang pamagi igsoon sa pagpanghilabot sa gamay nga sungay. Unya ay mediatrix on. Dili mo magampo. Gidivert ta igsoon, gipatipas tagdalan. O hapit mo diri, ayaw mo glakton. Mo hapit yun mo diri. Kapasalon sa sala, hapit mo diri, kakaminala matigo dito. So, that's wrong. That's wrong. Unsa man ang damage. Unsa man ang kalas nga nabuhat dining gamay nga sungay. 1. Ang buloto ni Ginosus nga maong pagpataliwala, pagpasaylo sa atong mga sala. Gihilabtan sa papado nga Roma. Pinaagi silang doktrina
na siya makapasaylo sa mga sala sa mga tao. 2. Muni ang pagpasipala na sentro nga giatake ang pagpataliwala ng Diyos sa langit nun nga trono. Frontal yun, Igsoon. Giatak ang bulato ng Diyos. 3. Iyang gikuha ang katungod ni Diyos. The glory and honor, the prestige nga makapasaylo sala gikuha ni ining papado sa Roma. 4. Niya makasubo nga balita mga kaigsoon. Paminaw mo unsay makasubo nga balita. Daniel 8:12. Ang gamay nga sungay it practiced and prospered. Ngunit makasubo igsoon. Ang gamay nga sungay nagbuhat sa iyang kagustuhan ug unya nagmadagayaon. Superbida igsoon. Mga mo agrabyar kay gitagnan na nga super sikat yun na siya, mga kaigsunan. Mahinungdan nga kini nga simbahan mo, pinakadako nga simbahan sa tibok nga kalibutan. Ato na nga kasipatahon. It practiced and prospered. Ang sama ni mo na, nga gitag naman. Siya mo'y pinakasapian nga simbahan sa tibok nga kalibutan. Dawaton ta na. The little horn practiced and what? Prospered. Pinakasapian Igsoon. Sunod, kini nga simbahan is the most powerful church and state. Sa tanang simbahan, kini mo'y pinakagamhanan. Unya, kini nga simbahan, duha ang gidala. Panggoberno Igsoon. State and church. Apan sama kang Belsasar, pakitaan sa sinulat sa bungbong. The writings of the world, many take a person. Ngangusa ni Ana Igsoon nga nagingon, your days are numbered. Ang imong adlaw ginaihap na. You are weighed and found wanting. Gitimbang ka, apan nakaplagan nga ikaw kulangan. Mauna Igsoon si Belsasar. Busa Igsoon kining gamay nga sungay. Midako siya. Nakikompetensya kang Ginoong Hesus. Ang damage siyang nabuhat, iyang gi-persecute ang balaan ng mga tao. The host of heaven. The starry host. Ang mga balaan ng mga tao, iyang ipanglutos. Huwag na mong dako mga kaigsunan. Diyos man, dako tungod kay gi-usurp ang tigpataliwala ng Diyos dito sa sanctuaryo sa langit. Ugo niya Diyos man, gikuha ang the daily atoning ministry of Jesus Christ. Unsay gingon din sa Darby translation, and from Him, na nagyugiklaro na yun. And from the Prince of the host, who is Jesus Christ, the continual, close parenthesis, and sacrifice, because it is applied, was taken away. And the continual, which is taken, is the daily atoning ministry of Jesus Christ. The daily mediatorial work of Jesus in the heavenly sanctuary was interfered by the false. The daily mediatorial work of Jesus in the heavenly sanctuary was interfered by papacy. Sa usang pamagi, gi-usurp ang katungdanan ng Diyos sa pagpasaylo sa sala. Mga kaigsunan, atong tapusin. Ang gamay nga sungay nga papado sa Roma. Mao ni ang ginatawag nako og interim ecclesiastical superpower. Nganong interim? Kaya di man dumalayon. Superpower ecclesiastically. Sa simbahanon igsoon, kini mo'y pinakagamhanan.
Interim kay dili man na dumalayon. That's why ako rin gitawag that Papal Rome is the interim ecclesiastical superpower. Kawala ay nakapanghilabot sa buloto ni Jesus. Parang mayong balita sa pagtapos, ang Daniel 8:25 nga na yun. And through his policy, little horn, also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of the princes, but he shall be broken without hand. O pinagi siyang matulumanon ang gamay nga sungay. Pinagi siyang mga lipat-lipat, magmauswagon ang buhat siyang kamot, o magpadako siyang kagalingon, laglagon ng mga tawan ang ilang mga kalinaw, o kunya siya makigbatok sa prinsipe, sa mga prinsipe nga mos Ginosos. But, good news, he shall be broken without hand. Mo nga naging ko kaninyo, kini nga sibahan, Papal Rome, is the interim ecclesiastical superpower. Aparigson di na dumalayon. Kay siya magunob, walay manghilabot nga tao. Ang kamot sa Dios, mo lamang ang magaguba, nining magahog mga kaigsoon. He shall be broken without hand. Ang Diyos magpalain ka na ito, magaputas pagtapos. O Diyos, salamat. Taliwala sa kabangis sa pag-atake sa gamay nga sungay. Sa imong iglesia, bisan pagani ang buluhaton ni Ginosos, dito sa angturo sa langit, ang pagpataliwala sa among mga sala. Gihilabtan sa gamay nga sungay. Pinagi siyang doktrina na siya makapasaylo sala sa mga katawhan. O nagingon na tanan niya ang buhat, magmadagayaon. Amon ing nakitaan na siya nagmadagayon gayon. Patsalamat igsoon. Salamat o Diyos sa mga teksto nga nagingon. He shall be broken without hand. Magunob ang gamay nga sungay. Walay tao nga manghilabot. Kaya magagunob nini. Mao si Jesus sa adlaw siyang pagbalik. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluhas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.